Raider 150 FI nga ba ang pinakamabilis at matulin na underbone na motor sa panahon ngayon? Kahit ito yung may pinakamababang engine displacement, ito pa rin yung nangungunang motor pagdating sa pabilisan. Kung ayaw nyo maniwala, panoorin nyo ang video na to. Dito sa video na to ka-isla, tinis dito yung Raider 150 FI, Sniper 155 at Winner X 150. Sa first round nila, nangunguna yung Sniper 155 o Yamaha Exciter 155. Pero naunahan pa rin siya ng Raider 150 FI at panguli naman yung Winner X 150. So sa first round yan, dito nanalo dito yung Raider 150 FI. First place yung Raider 150 FI, then kasunod yung Sniper 155. And then yung pangatlo yung Winner X 150. So dito pa lang ka-isla, mas mabilis yung tagos ni Raider 150 FI compare sa dalawang motor na ito. Sa second round naman ka-isla, pagpatak pa rin dito, siyempre nanguna din dito yung Raider 150 FI. So kasunod yung Sniper 155 at pangatlo yung Winner X 150. Nasa ulihan yung Winner X 150 nito ka-isla, at nanguna yung Raider 150 FI, pangalawa yung Sniper 155. Sa round 2 ka-isla, nanguna pa rin yung Raider 150 FI, pangalawa yung Sniper 155 at pangatlo din yung Winner X 150. Sa pangatlo o panghuling round ka-isla, dito malalaman natin kung ano talaga yung pinakamabilis sa dalawa, kung still Raider 150 FI pa ba. Dito ka-isa sa pangatlong round, ang una nandito ang Honda Winner X 150, pero nahabol pa rin yan ng Raider 150 FI. At ang result niyan is first place yung Raider 150 FI, second place ang Winner X 150 at third place ang Sniper 155. So anong point dito ka-isla? Bakit itong Raider 150 FI ay may pinakamalakas or pinakamatulin na motor? Sapagkat ito ay merong pinakamababang engine displacement. Ang total engine displacement ng Raider 150 FI is 147.3 cc lamang. Samantalang yung Sniper 155 is 155cc yon. Tapos yung Winner X 150 is 149cc. Pero itong Raider 150 FI merong pinakamababang engine displacement, pero still kaya niyang habulin yung mas mataas na engine displacement na motor. So dito yung pumapasok yung power to weight ratio ka-isla. Yung timbang ng motor plus power delivery equals yung power output yan ka-isla. So kahit mataas yung power delivery ng motor mo, pero mabigat naman yung timbang ng motor mo, so mababa pa rin yung power output niya. At dyan pumapasok yung compression ratio ng motor. Mas mataas yung compression ratio ng motor ka-isla, mas malaki yung power output na kaya niyang ibigay. Halimbawa, itong Raider 150 FI ay mayroong compression ratio na 11.5:1 at kaya niyang mag-produce ng maximum power na 18.2 horsepower. So, pag mataas yung compression ratio, mas mataas yung maximum power output na kayang ibigay ng motor. Itong Sniper 155 ka-isla ay mayroon lamang compression ratio na 10.5:1 at ang kayang ibigay niya na maximum power is 17.8 horsepower. At itong Honda Winner X 150 ay mayroong compression ratio na 11.3:1 at kaya niyang ibigay na maximum power is 15.4 horsepower. So, teka. Yung Sniper 155 ay mayroong compression ratio na 10.5:1. 17 horsepower yung kayang ibigay. Bakit itong Honda Winner X 150 ay mayroong compression ratio na 11.3:1? Diba sabi ko nga na mas mataas yung maximum power, nakadepende sa compression ratio. Bakit yung Sniper 155 bababa yung compression ratio compare sa Honda Winner X 150? Mataas yung kanyang maximum power. At yan pumapasok yung variable valve actuation ka-isla. At yun ang pag-uusapan natin sa next video. And this is Motor sa Isla, nagpahimangno na magamping kanunay o gigugmaang Ginoo labaw sa tanan. Rise always, peace, bye bye.